Good afternoon, brothers and sisters. Ayan, happy Thursday po sa ating lahat. Happy Thursday, sister. Kumusta po tayong lahat? Thank God, I am blessed, happy and prosperous talaga. Magaling na, mayaman pa, matalino, matuwid, marangal, wagas ang pag-ibig, malaya, payapa ang kalooban, maginhawa at Matagumpay. Amen. Pagkapatuloy po tayo, babatiin po natin lahat ang mga nakatunghay po sa atin sa ating FB Live at sa ating YouTube channel. Amen po ba? Ayan, wala po tayong baguhan. So, free po tayo, mahaba-haba po. Sino po ang pinagpala po dito? Itaas po ang kamay ng mga pinagpala. Amen. Lahat po tayo ay pinagpala. Amen po ba? Kasi pag ginising na po tayo ni Lord sa bawat umaga, yan na po ang malaking pagpapala po sa atin. Amen po ba? Ayun, lahat po tayo ay pinagpala. Sino po ang unang magpapahayag ng kanyang pagpapala? Sis Mona. Amen. Sister Mona talaga maraming pagpapala yan sa buhay niya. Kailangan niyang ipahayag para sa ganun ay atin siyang pong masubaybayan. Amen. Glory to God, glory to Christ in Jesus. Pinagpalang hapon po sa ating lahat. Ako po nagpapasalamat po kay Yahweh El Shaddai sapagkat siya ang tunay na kadakilaan. Siya po ang tunay na sa kabila po mga nagawa kong kasalanan ay nanatili po siyang tapat sa buhay ko sapagkat noon at magpakailanman hindi niya ako iniwan. Siya ang tunay nagmamahal kahit man mag-isa lang po ako. Lagi ko po siyang kasama. Kahit sa daming ko mga problema, pero hawak ko naging madali lang ang buhay ko kasi kasama ko po siya. Walang mahirap po kapag lagi mo siyang kasama sa buhay mo. At noon po, na-aksidente po ako dati sa Taiwan, almost more than 10 years ago na di ko talaga inisip puyat at pagod ang trabaho noon sa Taiwan. Nag-aalaga po ako ng pasyente doon sa hospital. Tapos, nung na-aksidente po ako, naisip ko na ako na, Lord, ano pong dapat kong gagawin? Mag-renew pa ba ako o mag-aalaga ako sa mama ko? At the time yun noon, na-stroke po yung mama ko. At birthday po niya yung time yun. Tapos tumawag ako sa kanya, ako na, Ma, happy birthday. Tapos nagdasal po ako sa kanya, kay Lord na, Lord, ano bang pipiliin ko? Pera or love o pag-aalaga ko sa mama ko? Kasi sa tagal ng panahon na nag-abroad po ako, nawala ang mga magulang ko, nawala man. Bilang isang caregiver po dito sa abroad, nagtatrabaho po ako bilang caregiver. Sa pag-aral ko, pagkatapos, naging caregiver rin ako sa ibang bansa, sa Taiwan. Di ko man lang sila naalagaan. O nga po, financial money po na ibigay ko po sa kanila at sa pag-aaral rin sa kapatid ko. At naisip ko po, Lord, nung na-time na na-aksidente po ako, kahit man isang galos po yung nakasagasa sa akin ng motor, siya pa yung may galos po, nabasag pa yung ngipin niya. Pero ako, Lord, kahit galos lang po, wala po, Lord. Thank you, Lord. At naawa rin ako sa pinsan ko na kwento niya sa akin na, na-aksidente pa ako dito sa Taiwan. Naisip ko, sabi ko na, Loy, ingatan mo at manalig ka kay Lord. Hindi tayo pababayaan kahit anong mga pagsubok. Pag lagi natin kasama, God is good all the time po talaga, Lord. Amen. Amen. Talaga nga po kung inaako natin na ilagay natin ang ating pananampalataya sa Diyos, hindi po niya tayo pababayaan. Kahit man saan tayo mapunta, ano man ang mga plano natin sa buhay. Amen po ba? Ayan, sino pa po ang susunod? Sister Erin. Magandang hapon po sa ating lahat. Papuri at pasasalamat po sa ating Panginoon kasi po lumabas na yung visa ng asawa ko. Yay!
aalis na po siya. Masaya lang po kasi siyempre pinagdasal at tininig ni Lord yung aming panalangin. Maraming salamat po, Lord. Papuri at pasasalamat sa iyo sa pagdinig sa aming mga panalangin. Yeah, masaya lang po ako, pero nahihiyak. Maraming salamat po, Lord. Yun lang po. Maraming salamat din sa pagbabahagi. Ayun, meron pa po tayong oras sa sister. Purihin ang ating Panginoon. Hallelujah. Lord, nandito naman ako sa iyo. Taos-pusong nagpapasalamat dahil kahapon, birthday ng amo ko. Nag-greet ako sa kanya dahil doon siya sa China ngayon. Sabi ko, Ma'am, happy birthday sa WhatsApp. Tapos nag-reply siya, nabasa ko. Sabi niya, thank you, Stella and Jose. Thank you for your help. You are too amazing. Tunay, Lord, na pag ikaw sa amin, pag nandyan ka sa aming buhay, ikaw ang nakikita sa amin. Kaya maraming salamat sa mga kabutihan mo through my employers na very supportive and matulungin sa lahat ng bagay. Kung may problema ako pinansyal, hindi ako nagpo-problema dahil tinutulungan niya ako sa lahat ng mga sa bahay ko na natapos dahil pinahiram niya ako ng malaking halaga. Sa lahat ng mga bagay na amin nakamtan ay through my employers. Lord, binigyan mo kami. Kaya Yahweh, maraming salamat sa mga biyaya at pagpapala mo na hindi nauubos. Kaya maraming lahat ng papurit pasasalamat ay tanging sa iyo lamang magpakailanman. To God be the glory. In Jesus' name, Amen. Amen. Thank you so much, sister. Ayun, magsitayo po na po tayong lahat upang patuloy po tayong makinig ng mabuting balita na ihayag ng ating elder disciple, Brother Edgar, sa pamamagitan ng opening prayer ni Sister Jenny at panghunguna ni Sister Miles sa pamagitan ng El Shaddai Gospel Music Ministry, Hong Kong. Mag-tayo po tayong lahat. Itaas po natin mga kamay. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Amang Diyos makapangyarihan sa lahat, Lawi El Shaddai, muli marami pong salamat sa araw na ito na kami po ay muli mong tinipon sa lugar na ito upang ikaw ay aming papurihan, pasalamatan sa Espiritu at katotohanan. Lord, sa oras na ito, muli po namin idinudulog ang aming mga sarili. Humingi po kami ng kapatawaran sa lahat na aming mga nagawang pagkakasala sa isip, salita at sa gawa. Dilangin po namin, Panginoon, na hugasan mo pong aming mga karumihan ng kabanal-banalang dugo ng aming Panginoong Jesucristo mula ulo hanggang talampakan upang kami po'y malayang makadulog sa iyong banal na harapan na may kababaang loob at may kalinisan. Lord, maraming pong salamat sa kapatawaran na iginawad mo sa amin sa oras na ito. Ama, tinataas po namin ang iyong gawain sa buong maghapon. Dilangin po namin na patnubayan mo po kaming lahat sa lahat ng aming gagawin at ganoon din po ang aming kapatid na si Brother Edgar na siyang maghahayag ng iyong mabuting balita. Naway ang kanyang ihahayag ay tumimo sa aming mga puso at masabuhay namin sa pang-araw-araw naming pamumuhay. At ganoon din po, Lord, tinataas po namin ang lahat ng aming mga naka-line up sa oras na ito. Dalangin po namin na ito po ay aming maawit ng may kababaang loob. At dalangin din po namin, Panginoon, ang libo-libong anghel ang siyang marinig sa aming kalagitnaan. Lord, itinataas ko rin po ang lahat ng aming mga kahilingan sa oras na ito. Dalangin po namin, Panginoon, na ito pa yung tugunin na ayon sa iyong kalooban. At amin na pong inaangkin ang katagumpay ng aming mga panalangin at ang banal na gawain sa oras na ito. Wala po kaming may babalik sa iyo, kundi aming taos pusong papurit pa salamat. Pagluwalhati sa dakilang pangalan nga at magpakailan pa man.
Amen and amen. In the name of the Father, the Son, Holy Spirit. Amen. Ngayon mga kapatid, handa na po ba tayo magpuri sa ating Panginoong Yahweh El Shaddai? Amen. Lahat po tayo by bless. Amen. Isang malakas na palakpak po para sa ating Panginoong Yahweh El Shaddai. Amen. Ngayon mga kapatid, ihanda po natin ang ating mga sarili at i-welcome po natin ang Holy Spirit. Amen. Itaas po natin ang ating mga kamay. Damihin po natin ang presensya ng ating Panginoon. Hallelujah. Holy Spirit, reign
Panginoong Yahweh El Shaddai. Amen. Kaya lahat po ay iniimbitahan ko, ibigay po natin ang the best na papuri sa ating Panginoon. Amen. Ang lahat po ay umindak. Amen. Handa na ba magpura mga anak ng Diyos? Amen. Ang lahat po ay pwedeng sumayaw. Amen. Who gives the faith for the papa faith? Who gives the love for the lives? Who gives the trust for the Who gives the love for the love? Who is that man? His name is Jesus. I want to shake his hand, for he lives in me, and he dies for you and me. Who gives the faith for the papa plate? Who gives the grace for the grace? Who gives the love for the hope of hope? Who gives the love for the love? Who is that man? Name is Jesus. I want to shake his hand, for he lives in me, and he dies for you and me. Ooh, deep, deep, my faith is deep, deep, so very deep, deep, my faith is deep, 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 my faith is deep, deep, so very deep, deep, my faith is deep. Who gives the faith for the papa faith? Who gives the grace for the grace? Who gives the hope for the hope of hope? Who gives the love for the love? Who is that man? Name is Jesus. I want to shake his hand, for he lives in me, and he dies for you and me. Ooh, deep, deep, my faith is deep, deep, so very deep, deep, my faith is deep, 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 my faith is deep, deep, so very deep, deep, my faith is deep, 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 my faith is deep, deep, so very deep, deep, my faith is deep, Lord, deep, deep, my faith is deep, deep, so very deep, deep, my faith is deep, Lord, deep, deep, my faith is deep, deep, so very deep, deep, my faith is deep, Lord, deep, deep, my faith is deep, deep, so very deep, deep, my faith is deep. Amen. Kailangan natin pa i-lower. Nga lang may senior citizen po tayong kasama. Amen. Kaya mga kapatid, patuloy pa tayong magpuri sa ating Panginoon. Hallelujah. Amen. Taas po natin ating mga kamay. Pikit po ating mga mata. Damhin po natin ang pag-ibig ng ating Panginoon. Hallelujah. When this day is inspired today, there's no one else, just you and me.
heart is within me. As you are, so are we. When the stage is bare today, there's no one else, just you and me. When the curtains close behind, there's no pretense, I'm on my knees. I will lay down my life for the love sacrifice you gave to me. It's all because of you, all because of you. The God I know, righteous and holy. The God I know, faithful and true. The God I know, my tower of refuge. Hearts are healed, Christ revealed. The God I know, light of the city. The God I know, strengthens the weak. The God I know, your heart's within me. As you are, so are we. This is my cry, my one desire. More of you, more of you. This is my cry, my one desire. More of you, more of you. This is my cry, my one desire. More of you, more of you. This is my cry, my one desire. More of you, more of you. The church knows, righteous and holy. The church knows, strength and true. The church knows, a tower of refuge. Hearts are healed, Christ revealed. The church knows, light of the city. The church knows, strengthens the weak. The church knows, is strong and mighty. As He is, so are we. We give you praise, we give you glory, we magnify your name, we glorify your name. Hallelujah, hallelujah. To God be the glory.
the son of Abraham. Through the power of your hand, you turn the sea into dry land. To the outcast on their knees, you are the God who really sees. And by your might, you set your children free. El Shaddai, El Shaddai, El Elyon Adonai. Age to age, you're still the same. By the power of the name, El Shaddai, El Shaddai, welcome God Adonai. We will praise and lift you high, El Shaddai. Purihin ang pangalang higit sa lahat ng pangalan, ang pangalan ni Jesucristong Panginoon ng mga Panginoon, Hari ng mga hari. Purihin ka magpakailanpaman. Hallelujah, hallelujah. You made it clear that the time of Christ was near. Though the people could not see what Messiah ought to be, though your words contained the plan, they just could not understand. There must also what was done through the frailty of your Son. El Shaddai, El Shaddai, El Elyon Adonai. Age to age, you're still the same. By the power of the name, El Shaddai, El Shaddai, welcome God Adonai. I will praise you till I die, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, El Elyon Adonai. Age to age, you're still the same. By the power of the name, El Shaddai, El Shaddai, welcome God Adonai. I will praise you till I die, El Shaddai. I will praise you till I die, El Shaddai. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa ngalan ng bugtong mong anak na sa Jesucristo ang aming Panginoon tanging tagapagligtas, pinupuri ka namin o Diyos at pinasasalamatan muli sa biyaya ng buhay nito na kalumupo sa amin. Muli, Ama, isang araw na kung saan makakalapit po kami sa trono ng iyong biyaya at muli makakapag-alay ng mga papurit pagsambang nararapat naming gawin sa iyo, Ama, bilang mga hinirang mo, bilang iyong mga anak na patuloy na pinagpapala, o Diyos. Salamat, dakilang Ama, at muli sa hapon pong ito, patuloy po kaming dumadalangin at kumakatok sa pintuan ng puso mo, dakilang Diyos. Nadalangin po namin, patuloy mo kaming pagbuksan at sa dako pong ito, dinggin mo ang aming mga dalangin. Ikaw lamang ang Diyos na amin pong malalapitan, Diyos na mapagkakatiwalaan, Diyos na hindi ipagkakait ang anumang aming kahilingan. Nananalig kami, dakilang El Shaddai, na sa hapon pong ito, ikaw ang Diyos na naririto sa aming pagtitipon tulad ng iyong pangako na saan man may 2 o 3 nagkatipon sa iyong pangalan ay naroroon ka sa aming kalagitnaan. Dakilang Ama naming nasa langit,
Nananalig po kami na hindi mo kami bibiguin. Nananalig po kami na sa mga sandali po na ito, diringgin mo ang aming mga dalangin. Salamat dakilang Diyos at aming pong inaangkin anuman kahilingan ng bawat isang naririto ngayon ay iyong ipagkakaloob. Dalangin po namin, Ama, patuloy po kayong mangusap sa iyong mga lingkod, sa iyong mga anak sa hapon pong ito. Hinihiling po namin na ang liwanag na nagmumula po sa iyo, patuloy maging liwanag na itanglaw mo sa bawat isa po sa amin, nang walang mapawalay sa iyo, O Diyos, walang malayong isa man sa amin sa iyo, bagkus patuloy kaming manatili, O Diyos, sa iyong paghahari. Salamat dakilang Diyos namin nasa langit at aming inaamin na sa hapon pong ito, Diyos, sigit namin kailangan ng iyong tulong, sapagkat ang hindi magagawa ng tao ay magagawa mo sa aming buhay. Sa iyo, O Diyos, ang kapurihan sa lahat ng kabutihan, gagawin mo sa buhay namin, sa ngalan ni Jesus, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Purihin ang Panginoon. Purihin ang Panginoon, nagdiriwag sa pagdating niya. Nagagalak ang aking espiritu. Si Kristo ay narito na, alina na iwasan. Tayo ay tutulungan niya. Purihin ang Panginoon. Si Kristo ay narito na, naging lakas at pag-asa. Alleluia, alleluia. Nanging lakas at pag-asa, naririto sa tina, naghahandang tulungan Alleluia, lagi na siya ang kasama sa hirap man at ginawa. Purihin ang Panginoon. Si Kristo ay narito na, naging lakas at pag-asa. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, Purihin natin ang Panginoon. Hallelujah, hallelujah. At ang mabuting balita ay ating tunghayan mula sa Ebanghelyo ng Panginoong Hesus ayon kay San Mateo, Kabanata 5, simula mga talata 3 hanggang sa susunod na mga talata. Mapalad ang mga aba na wala nang inaasahan kundi ang Diyos, sapagkat makakasama sila sa kanyang kaharian. Mapalad ang mga nahahapi sapagkat aaliwin sila ng Diyos.
Mapalad ang mga mapagpakumbaba sapagkat tatamuhin nila ang pangako ng Diyos, ang ipinangako ng Diyos. Mapalad ang mga nagmimithing makatupad sa kalooban ng Diyos sapagkat ipagkakaloob sa kanila ang kanilang minimithi. Mapalad ang mga mahabagin sapagkat kahahabagan sila ng Diyos. Mapalad ang mga may malinis na puso sapagkat makikita nila ang Diyos. Mapalad ang mga gumagawa ng daan sa ikapagkakasundo sapagkat sila'y ituturing ng Diyos ng mga anak niya. Mapalad ang mga pinag-uusig dahil sa kanilang pagsunod sa kalooban ng Diyos sapagkat makakasama sila sa kanyang kaharian. Mapalad kayo kapag dahil sa akin inaalimura kayo ng mga tao, pinag-uusig at pinagwiwikaan ng lahat ng uri ng kasamaan na pawang kasinungalingan. Magdiwang kayo at magalak sapagkat malaki ang inyong gantimpala sa langit. Gayon din ang ginawa ng mga tao sa mga propetang nauna sa inyo. Ito po ang mabuting balita ng ating Panginoong Hesukristo. Pinupuri ka namin, Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Papurihan natin ang Panginoong Jesus. Bigay natin sa Kanya ang lahat ng papuri, kaluwalhatian na tanging sa Kanya lamang, magpakailan pa man. Hallelujah. At pwede na po silang maupo. Muli isang mapagpala at magandang hapon po sa inyong lahat. Salamat sa ating Panginoong Hesus muli sa isang napakaganda at mapagpalang araw o hapon ang binigay sa atin ng Diyos na muli na naman natin sa mga sandali po na to ay mapagsaluhan ang mabuting balita na siyang pagpapala ng Diyos sa bawat isa po sa atin, na ang bawat isa po sa atin ay patuloy na manatili sa liwanag ng Diyos at walang sino man sa atin na kung saan ay mapawalay sa paghahari ng ating dakilang El Shaddai. Tayong lahat mga kapatid ay nais natin maging mapalad. Amen? Sinong gustong maging mapalad? Amen. Lahat tayo nais nating maging mapalad, walang nais sa atin na magiging sawing palad. Amen? Nais natin na kung saan ang bawat isa po sa atin ay patuloy po nating maranasan ang isang buhay na kung saan ay tulad ng ipinangako ng Diyos, isang buhay na ganap at kasiyasiyang buhay. Amen? At higit na mapalad yung tao na nagtataglay ng tunay na kayamanan. Amen? Tunay na kayamanan. Kaya sinasabing tunay na kayamanan kasi siguro meron kayamanang hindi tunay. Amen? Di po ba? Alam po natin yan mga kapatid, hindi lahat ng kumikinang ay ginto. Di po ba? Na sabi nga, hindi lahat ng kayamanan ay talagang kayamanan, kundi mas mapalad yung taong tunay nagtataglay ng tunay na kayamanan. Na ang tunay na kayamanan, maari mga kapatid, ito po yung tunay na makapagbibigay po sa atin ng ating, o tawag po nito, tunay na makakatulong sa atin. Amen? Tunay na makakatulong sa atin, kayamanan na tunay na makapagdudulot ng mabuti sa atin. Kayamanan na masasabi po natin ay tunay na may magagawa sa bawat isa po sa atin. Kasi alam natin na ang kayamanan minsan ay hindi nagiging tunay na kayamanan kapag hindi ito ganap na nakakatulong sa atin. Amen? Kapag ito hindi ganap na kung saan nakapagdudulot sa atin ng makakabuti o sa ikabubuti ng bawat isa po sa atin. At alam po natin na hindi tunay na kayamanan kapag yung kanyang magagawa ay may hangganan sa buhay po natin. Amen? Kasi kapag may hangganan iyan, hanggang doon na lang at hindi tunay na matutugunan yung ating tunay na pangangailangan. Subalit ang tunay na kayamanan ay yung tunay na makakatulong sa atin sa lahat ng panahon. Amen? Tunay na kung saan ay magbibigay, magdudulot sa atin ng tunay na makakabuti sa bawat isa sa atin at higit sa lahat ay kayamanan na tunay na may magagawa. Amen? Sa buhay ng bawat isa po sa atin. Purihin po natin ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya mapalad ang taong Diyos ang tanging kayamanan.
Amen? Mapalad ang tao na ang tunay na kayamanan sa buhay niya, kung ang kinikilala na kayamanan, tanging kayamanan sa buhay niya ay walang iba kundi ang ating Diyos. Amen? Ang sabi nga, kung saan naruroon ang kayamanan ng tao, naruroon ang kanyang puso. Amen? Kaya mas mapalad ang tao na kung saan ay walang kinikilalang kayamanan ang kanyang puso, kundi ang ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. Purihin po natin ang ating Panginoong Jesucristo. Sapagkat kapag po ang Diyos ang tunay na kayamanan po sa buhay po natin, mga kapatid, mararanasan natin yung tunay na kasiyahan sa buhay. Amen? Tunay mararanasan natin ang tunay na kagalakan sa buhay po natin. Ang sabi nga, ang maidudulot sa atin ng Diyos na buhay ay isang buhay na ganap at kasiyasiyang buhay. Kaya ang sabi po ni Haring Saul sa kanyang sulat sa Aklat ng Mangangaral, ang sabi ni Haring Saul, kung wala ang Diyos ay walang kasiyahan ang sinuman. Na isang tao po na alam natin na buhay sa daigdig na to na hindi nagkulang sa anumang kanyang pangangailangan, na tao na nabuhay na kung saan ay sagana, nung siya'y nabubuhay sa daigdig na to, naranasan niya ang tunay na kasaganaan, ang tunay na karangyaan sa buhay. Subalit nasasabi po ng tao na ito na sa kabila ng kanyang mga karangyaan sa buhay, ang tunay na kasiyahan ay wala doon sa mga bagay meron siya. Wala sa mga bagay na ipinagkaloob po sa kanya o ipinagkatiwala po sa kanya, bagkus ang sabi niya, ang tunay na kasiyahan, ang sabi niya, kapag ang Diyos ay kasama natin. Amen. Purihin po natin ang ating Panginoong Jesucristo na ang tanging kayamanan na buhay ng isang tao, mga kapatid, ay ang pag-aaruga ng Diyos. Amen. Mapalad ang tao na walang ibang kinikilala sa buhay niya na kayamanan kundi ang pag-aaruga po ng Diyos. Tao na ang kanyang puso po ay nagtitiwala, nakatuon sa ating Diyos at nagtitiwala sa magagawa ng Diyos sa kanyang buhay. Amen? Lahat po tayo, mga kapatid, alam po natin ito. Subalit alam po natin na minsan hindi naman talaga ganap na ang ating puso po ay nagtitiwala sa Diyos. Amen? Minsan gumigiwang din yan. Amen? Lalo na kapag wala na tayong hawak. Amen? Na minsan kapag wala na tayong hawak, parang ang hirap hawakan ng Diyos. Ang hirap pang hawakan ng pangako po ng ating Diyos. Di po ba? Subalit, dyan po, mga kapatid, na kung saan ang tao ay mapalad kapag ang tanging kayamanan niya ay ang Diyos, na kung saan ang puso niya ay nakatuon. Amen. Nagtitiwala sa magagawa ng Diyos po sa kanyang buhay. Sapagkat ang sabi nga, ang tao na ang tanging kayamanan ang Diyos sa kanyang buhay, ito yung mga taong aaliwin ng Diyos. Amen. Tunay makakaranas ng tunay na kasiyahan sa buhay, na anumang mga pagsubok maari ang dinaraanan ng tao dito sa mundo pong ito, may kapayapaan pa rin iyan. Amen? May kagalakan pa rin iiral dyan sa puso niya sapagkat alam niya yung kayamanan meron siya'y sapat. Amen? Sapat kaysa mga kinakaharap niya minsan ng mga pagsubok, sapat kaysa para matugunan yung mga suliranin na kanyang nararanasan sapagkat alam niya may magagawa ang kanyang Diyos. Amen. Na ang sabi po dyan ay kakamtan ng taong ito ang mga ipinangako po ng ating Diyos. Amen. Kakamtan po ang ipinangako po ng ating dakilang Diyos na ang sabi sa sulat ni Pablo, sa sulat niya sa Aklat ng Roma, sabi ni San Pablo, hindi mabibigo ang sinumang nananalig sa Kanya. Hindi mabibigo ang sino mang nananalig sa Kanya. Marami po tayong matatanaw sa punto na ito kung paano po na kung saan ang mga tao na nananalig sa Diyos, makikitaan natin na kailanman ay hindi pinabayaan ng Diyos. Yung mga taong umasa at kinilala na ang pag-aaruga ng Diyos ang tanging tunay na kayamanan sa buhay nila, matatanaw talaga natin na hindi sila pinabayaan ng Diyos.
Halimbawa na lang po si Propeta Elias. Si Propeta Elias po, alam po natin na dumating yung panahon na hindi nanalangin siya na wag pumatak ang ulan sa loob ng 3.5 taon. At sa loob ng 3.5 taon na walang pag-ulan, dumaranas ng tagutom ang bayan pong iyon. Amen? Dumaranas ng tagutom, pero po yung propetang ito hindi man lang nabalisa, hindi man lang nabagabag. Amen? Hindi man lang nung panahon na iyan nagkaroon ng takot sa puso niya kasi alam niya na kahit hindi pumatak ang ulan, may Diyos na umaaruga sa kanya. Ang puso niya ay ang tanging kinikilala ay ang nakayamanan sa buhay niya ay ang magagawa ng ating Diyos. Kaya nung panahon na yan, hindi po siya nababalisa. Amen? Kahit yung lahat sa paligid niya nakakaranas ng gutom, pero si Elias nung sandali na yan, panatag ang kanyang kalooban. Tapat ang Diyos sa kanyang pangako na pagdating ng mga kagipitan, hindi kanya pababayaan. Amen. Purihin natin ang ating Panginoong Jesucristo. Si Haring Ezekias po, alam natin na dumating po ang isang mensahe sa buhay ni Haring Ezekias, isang mensahe na galing po sa Diyos, dahil hatid-hatid sa kanya ng propeta po ng Diyos, na yung mensaheng iyon ay nagdadala po sa kanya ng kawalan na ng pag-asa. Kawalan ng pag-asa. Kasi ang sinabi ng propeta kay Haring Ezekias, sabi, ito ang ipinasasabi ni Yahweh, ihanda mo na ang lahat ng dapat mong ihanda dahil mamamatay ka na. Amen. Kapag yun ang naririnig mo yung salitang mamamatay ka na, wala ka talagang matatanaw na pag-asa. Amen? Kung yun yung balitang darating po sa iyo, ay salita na yan, balita na mamamatay ka na, alam po natin, hindi nagdadala po iyon ng pag-asa, mga kapatid. Subalit, mga kapatid, sa ating Panginoong Jesucristo, diyan po natin matanaw, dahil ang tao po na to, kilala niya ang Diyos. Amen? Alam niya na ang Diyos na ito hindi nakakalimot sa taong sumusunod. Amen? Kumikilala sa kanyang puso na kung saan ang Diyos ang kinikilala o yung kabutihan ng Diyos ang kinikilala na kayamanan sa kanyang buhay. Hindi po siya nawala ng pag-asa. Bagkus anong ginawa ng hari nito? Nung marinig niya po nung oras na yan, ang pinasasabi po ni Yahweh, smita ng kanyang propeta na dapat niya nang ihanda yung mga testamento na dapat niyang ihanda, yung mga habili na dapat ihabilin sa kanya mga mahal sa buhay dahil na siya'y mamamatay na. Subalit ng sandali na yan po, ang lingkod na to ay nanalangin. Umarap po siya sa dingding at luha ang nanalangin. Kung ikaw ay wala nang natatanaw na pag-asa, amen. Kung ikaw ay walang Diyos na natatanawan pa ng pag-asa, siguro hindi ka naman nanalangin. Amen? Pero dahil ang kinikilala ng hari na to, na kayamanan sa buhay niya ay yung kabutihan ng Diyos, kabutihan ng puso po ng Diyos. Amen? Na kung saan doon po siya nagtitiwala sa kabutihan po ng Diyos na ito, sa kabutihan ng puso po ng Diyos na to, kaya kahit yun ang kanyang narinig na balita nung sandali na yan, hindi siya nawalan ng pag-asa. Amen? Tumawag pa rin siya sa kanyang Diyos, tumawag pa rin siya, nanalangin pa rin siya kay Yahweh, sapagkat nung sandali na yan, kinikilala niya ang kayamanan. Amen? Kinikilala niya ang tanging kayamanan sa buhay niya ay ang kabutihan ng Diyos. Purihin po natin ang ating Panginoong Hesus na napakabilis ng Diyos tumugon. Hindi pa nakakalayo yung propeta sa lugar na yon. Narinig na ng Diyos yung pag-iyak niya, narinig na ng Diyos yung kanyang dalangin, at ang sabi sa propeta nung sandali na yan, narinig ko yung dalangin, nakita ko yung pagluha ng haring iyan, kaya sabi niya, bumalik ka sa haring iyon at sabihin mong hindi pa siya mamamatay. Amen? Sabihin mo muli sa haring iyon, bumalik ka at sabihin mo sa kanya na hindi pa siya mamamatay.
na kung saan ang sabi po, ang taong kinikilala sa buhay niya ay walang iba, kundi ang ating Diyos, kinikilalang kayamanan sa buhay niya, kundi ang ating Diyos, ang kabutihan ng Diyos, ang pagmamahal po na ito ng Diyos. Ang sabi po dyan mga kapatid, kakamtan ng taong ito ang ipinangako ng Diyos. Amen? Sa oras na ikaw may karamdaman, pagagalingin ka ng Diyos. Purihin po natin ang ating Panginoong Jesucristo na ipinapangako yan ng ating Diyos na ang sabi niya, kapag sila'y tumawag, laging handa ako na sila'y pakinggan. Amen? At kung may hilahil, handa ako na sila'y sasakluluhan. Amen? Na kahit tayo na sa gitna ng panganib, ang sabi po dyan, tapat ang Diyos, kakamtan natin ang ipinangako ng Diyos na kahit tayo na sa panganib, naririyan ang kamay ng Diyos para sa ating kaligtasan. Para ang bawat isa sa atin ay abutin at iligtas ng kamay ng Diyos. Purihin po natin ang ating Panginoong Jesucristo. Mapalad ang tao na nagnanais maging katulad ng Diyos. Nagmimiti na makatupad sa kalooban po ng Diyos. Sino po sa inyo nagnanais maging katulad ng Diyos? Taas ang kamay. Minsan, nais natin maging katulad ng Diyos. Di po ba? Ang Diyos ay may makapangyarihan. Ang Diyos ay makapangyarihan. Ano mang sabihin ng Diyos, nangyayari. Amen? Gusto mo rin ba magkaroon ng ganong kapangyarihan? Na anong sabihin ng Diyos ay mangyayari. Pero sinabi yan sa atin ng ating Panginoong Jesucristo, na sabi niya sa Ebanghelyo po, ang sabi niya, kapag sinabi ninyo sa bundok na ito na tumalon sa dagat na hindi kayo nag-aalinlangan, mangyayari. Ibig sabihin, taglay natin yung kapangyarihan na iyan. Amen? Ng pagiging Diyos. Di ba? Pag sinabi mo, aking ka. Palakpakan po natin ang ating Panginoong Jesus. Glory to God. Diba? Kasi minsan minsan maranasan natin na dito sa gawain na to, minsan sinasabi ni Brother Mike, sabi ni Brother Mike, kung kayo may pananalig, kung sino walang asawa, sabihin mo, pag may nakita ka, sabihin mo, akin ka. Diba? May mga nagpapatotoo, di po ba? Na kung saan nangyayari iyon sa buhay po nila, mga kapatid. Sinasabi lang ni Brother Mike, tiyakin mo lang kasi na walang nagmamay-ari niyan. Ano? Pero alam po natin, nagiging dahil sa ating pananampalataya, nagaganap po iyan. Pero ito po ang nais ng ating Panginoong Jesucristo, na kung anong kayamanang taglay ng Diyos, amen, nais po kung anong kayamanan mayroon o taglay ang ating Diyos, yung kayamanang taglay niya dapat makita sa atin. Dapat taglayin din ng bawat isa sa atin. Mayaman ba ang Diyos? Kung mayaman ang Diyos, dapat yung kayamanang mayroon siya, taglayin din natin. Amen. Taglay mo ba yan? Sino nagtataglay ng kayamanan na yan? Palakpakan po natin ang ating Panginoong Jesucristo. Ang sabi nga, sa Diyos mo hanapin ang kaligayahan at ang pangarap mo'y iyong makakamtan. Amen? Ang Diyos po ay mayaman sa kabutihan. Ang Diyos ay mayaman sa pangunawa. Ang Diyos ay napakayaman sa pagiging mahabagin. Amen? Ang sabi po dyan, ang tao na nagnanais maging katulad ng Diyos, amen, mapalad po ang taong ito. Ang Diyos ay mahabagin. Amen. Kaya kung ang Diyos po'y mahabagin, at nais natin na yung kayamanang ito, mayroon ang Diyos, yung pagiging mahabagin ng Diyos, na alam natin sa pamagitan ng kanyang pagiging mahabagin, ay nagagawa niya kung anong makabubuti para sa atin. Amen? Nagagawa po ng Diyos. Kaya kung taglay natin yung isang kayamanan na yan ng pagiging mahabagin, ang sabi po dyan, kahahabagan ka rin ng Diyos. Amen.
Ang sabi po dito sa sulat ni Pedro, sa unang sulat ni Pedro, kabanata po ay 3 at talata po ay 8, sinasabi o talata po ay 9, ito ang sinasabi niya. Huwag ninyong gantihin ng masama ang gumagawa sa inyo ng masama. Huwag ninyong alipustahin ang umaalipusta sa inyo. Sa halip, ipanalangin ninyo sila'y pagpalain, yamang hinirang kayo upang tumanggap ng pagpapala ng Diyos. Purihin natin ang Panginoong Hesus. Ang sabi po dyan, huwag ninyong gantihin ng masama ang gumagawa sa inyo ng masama, huwag ninyong alipustahin. Yamang na kayo ay hinirang ng Diyos para pagpalain ng Diyos. Amen. Kung tayo pinagpapala po ng Diyos, ang sabi po dyan, yung pagpapala na mayroon ang Diyos, yan yung kayamanan mayroon ang Diyos na gusto ng Diyos taglayin po natin. Amen. Kung ang Diyos ay mayaman sa kabutihan, dapat yung kabutihang iyan, amen, ang taglay po nating kayamanan. Kaya ang sabi po dito, hinirang kayo ng Diyos para tumanggap ng ganung pagpapala. Amen? Para ang sinumang gumagawa sa inyo ng masama ay hindi nyo magawang gantihan ng kasamaan, kundi ang maiganti ninyo yung pagpapala ng kabutihan na siyang kayamanang ibinibigay sa atin ng Diyos. Amen? Na siyang taglay po natin, na siyang pinagyayaman ng Diyos sa bawat isa po sa atin. Hinirang ka ng Diyos para pagpalain, punuin ng kayamanang ito na mayroon ang Diyos. Amen. Kayamanan na kung saan tiyak na kung saan ay makakagawa ka ng mabuti sa iyong kapwa. Amen. Kaya minsan po, kung tayo po ang sabi diyan ay magiging mahabagin, kahahabagan din tayo ng Diyos. Sino nangangailangan minsan ng habag? Sino nangangailangan ng pangunawa? Sino yung nangangailangan ng kabutihan? Tanawin na lang po natin. Nakita ng Diyos ang tunay nangangailangan ng kabutihan niya, ng pagmamahal niya, ng habag niya, ng pangunawa niya, ay taong makasalanan. Amen. Na kung paano ipinadama ng Diyos yung kayamanang iyan, amen, na makakabuti para sa isang taong makasalanan, ang sabi po ng Diyos, yan ang kayamanang ibinibigay ko sa mga hinirang ko para magawa ninyong ang mabuti sa isang taong masama, sa isang taong makasalanan. Walang pwedeng umunawa sa isang taong makasalanan, kundi yung taong may pagmamahal para sa Kanya. Amen? Purihin natin ang ating Panginoong Hesukristo, na minimithi natin maging katulad ng Diyos, na maging katulad sa Kanyang kabutihan. Kaya mapalad ang tao, amen, na nagmimiting matularan ang Diyos sa kabutihan meron ang Diyos. Dahil ang sabi po, ibibigay ng Diyos ang Kanyang minimithi. Ibibigay din ng Diyos ang Kanyang minimithi. Tayo nagkakamali. Tayo'y nagkakasala. Ang sabi yan ni Haring Solomon, wala pang taong nabuhay sa daigdig na to na gumawa ng mabuti na hindi nagkasala. Amen? Kung tayo nagkakasala, isa lang ang ating mithiin, makamtan ang pagpapatawad ng Diyos. Ang sabi nga, kung ginagawa nyo ito sa inyong kapwa, sabi ng Diyos, gagawin ko rin sa inyo yan. Kung nahahabag kayo sa isang taong makasalanan, at ang isang taong makasalanan ay ginagawa nyo ng mabuti para mapabuti, ang sabi dyan ng Lord, kahahabagan ko rin kayo. Kapag kayo nagkasala, yung minimithi yung pagpapatawad, hindi ko ikapagkakait sa inyo, ibibigay iyan sa atin ng ating Panginoong Hesukristo. Purihin po natin ang ating Panginoong Hesus, nang sa ganon mga kapatid, yung ating mithiin, lilinisin tayo ng Panginoong Hesus sa anumang karumihan, maari mayroon tayo sa ating mga nagagawang pagkakasala,
lilinisin tayo ng Panginoong Jesucristo para muli tayong mapuno ng kayamanang meron siya. Amen? Nang sa ganon yung minimithi natin na maging katulad niya. Amen? Maging katulad niya na magawa yung mabuti, kung paano siya nagmamahal sa isang tao, kung paano siya gumagawa ng mabuti sa atin, kung nahahabag sa sino paman, kung paano siya umuunawa, nais ng Diyos mapuno tayo muli noon para yung mithiin nating iyan ay ating maipagpatuloy. Amen. Ang sabi po sa pangalawang sulat po, sa sulat ni Pablo sa mga taga-Kolosas, kabanata po ay 2, talata po ay 14, tinawag kayo ng Diyos sa pamamagitan ng mabuting balitang ipinahayag namin sa inyo upang makasama sa kaluwalhatian ng ating Panginoong Hesukristo. Alam po natin yan, tinawag tayo ng Diyos para tayo makahati sa kaluwalhatian ng ating Panginoong Hesukristo. Na darating po, ang sabi po dyan, wala naman tayong hinahangad sa ating ginagawang paglilingkod, hindi parangal ng tao, kundi parangal ng Diyos. Amen? Yan, sabi po dyan, darating ang panahon, itataas tayo ng Diyos. Siya ang magtataas po sa atin. Ang sabi po, makakasama po tayo sa kaluwalhatian ng ating Panginoong Hesukristo. Palakpakan po natin ang ating Panginoong Hesus, makakabahagi tayo sa kaluwalhatian o karangalan, mayroon ang ating Panginoong Hesus. Kaya mapalad tayo, ang sabi po dyan, ang taong nagmimiting maging katulad ng Diyos. Maging mabait tulad ni Lord. Amen? Sino dito mabait na tulad ni Lord? Diba? Masarap magpaalala lang kasi ang Panginoon para na kung saan sa buhay po natin, lagi natin natatanaw. Amen? Yung bawat po ang ating sarili, natatanaw din po natin, nasasalamin natin sa mga patuloy na aral na pinapaalala sa atin ng ating Panginoon Kristo. Di po ba? Ang tagal na natin, di ba? 30 na. Mahigit na 30 years ang ilang taon pinagdiriwang natin ang Thursday group. 35 na, di po ba? O, ba? Labis-labis na nakabaitan taglay nyo. Amen. Palakpakan natin ang ating Panginoong Hesukristo. Glory to God. Mapalad ang mga tao na kung saan ay nananatili sa kalinga ng Diyos. Amen. Mapalad ang mga taong nananatili sa kalinga ng ating Diyos. Sino po iyan? Ang sabi po, ang mga taong tunay na nananatili sa kalinga po ng Diyos, ito po yung taong may malinis na puso. Amen? Dahil ang bawat taong may malinis na puso ay aariin niyang kanyang mga anak. Amen. Aariin ng Diyos na kanyang mga anak. Siya mismo ang kukup-kup sa atin. Amen? Bilang Diyos, ang sabi po, mapalad tayo sapagkat siya mismo ang kukup-kup sa atin. Purihin natin ang ating Panginoong Hesukristo. Ang sabi po dito sa unang sulat ni San Juan, kabanata po 3 at talata po ay 9, ang sabi po ay ganito, ang tinanggap ng Diyos bilang anak niya ay hindi nagpapatuloy sa pagkakasala, kaya may malinis na puso. Amen? Dahil hindi nagpapatuloy sa pagkakasala, sapagkat siya'y may bagong buhay na galing sa Diyos. At yamang ang Diyos ang ama niya, hindi siya maaring magpatuloy sa pagkakasala. Palakpakan natin ang ating Panginoong Hesukristo. Dito natin nakikilala kung sino ang mga anak ng Diyos at kung sino ang mga anak ng dyablo. Ang sino mang hindi gumagawa ng matuwid at hindi umiibig sa kanyang kapatid ay hindi anak ng Diyos. Purihin natin ang ating Panginoong Kristo. Kaya sabi po, tayo mananatili sa kalinga niya bilang kanyang mga anak kung tayo ay nagkakasundo. Amen? Ang tao na nagmimithi ng malinis na puso ay mga anak ng Diyos na nagkakasundo, mga anak ng Diyos na nagkakaisa. Amen? Ituturing niya tayong kanyang mga anak.
Kaya bilang kanyang mga anak, siya po mismo ang kukup-kup sa atin. Amen? Ang sarap maging anak ng Diyos. Maraming mayaman sa daigdig na ito. Siguro naman kung tayo po papipiliin minsan na magkaroon tayo kung isilang tayo ulit, di po ba? At pwedeng mamili ng pwedeng magiging magulang, alam naman, pipiliin mo pa yung mahirap ulit. Di po ba? Malamang sa malamang, pipiliin mo yung mayaman. Di po ba? Pero mga kapatid, sa ating Panginoong Jesucristo, mas mapalad ang tao na kung saan nabubuhay sa kalinga ng Diyos. Amen. Purihin po natin ang ating Panginoong Jesucristo na kung saan ang magagawa ng ating Amang nasa langit ay higit sa magagawa ng sino pa mang magulang sa daigdig na to. Na ang sabi niya, kung kayong mga ama dito sa lupa nakapagbibigay ng mabubuting bagay para sa inyong mga anak, ang sabi ng ating Amang nasa langit, sabi ng Panginoong Hesus, higit na maibibigay ng inyong Amang nasa langit kung anong makabubuti para po sa inyo. Amen? Kung anong makabubuti po para po sa atin. Minsan kasi may mga pangangailangan tayo sa daigdig na ito na minsan ay andyan na yung lahat minsan. Sa tingin natin andyan na yung lahat, pero minsan yung lahat na andyan na minsan kasaganaan sa buhay po natin, tila baga minsan hindi talaga iyon ang tunay nating kailangan. Amen? Kaya minsan ang tao may hinahanap pa rin. Amen? May hinahanap pa rin. Kaya minsan, nasasabi pa rin ng tao, hindi pa rin ganap. Amen. Yung buhay meron siya kasi nadarama niya, may kulang pa rin sa buhay niya. Pero walang ibang tunay makakapuno sa buhay ng tao, kundi ang ating Amang nasa langit. Purihin po natin ang ating Panginoong Jesucristo na mapalad tayo na kung saan nananatili po sa pagmamahal ng ating Diyos. Na ang sabi po dyan, dumaan man tayo sa maraming pagsubok. Amen. O dumaan man tayo sa daigdig na ito ng maraming pag-uusig sa buhay po natin, hindi hahayaan ng Diyos na tayo'y mapawalay sa Kanya. Amen. Hindi niya hahayaan na mayroon pa man sa atin na kung saan mawawala sa paghahari po ng ating Diyos. Ang sabi po, kung kayo'y inuusig dahil sa akin, dahil kayo'y mga anak ko, ang sabi niyan, kung kayo'y inuusig sa daigdig na ito, dahil po sa hinahangad ninyong patuloy po na kung saan manatili sa kalinga ko, ang sabi po ng Diyos, hindi ko kayo iiwan. Amen. Hindi ko kayo hayaan mapawalay pa sa akin. Maraming pagsubok na ang sabi ng Panginoong Hesus, kay Pedro minsan kausap niya si Simon Pedro, ang sabi niya, Simon Pedro, ito ang tandaan mo, ipinahintulot kay Satanas na kayo'y subukin. Amen. Di po ba? Ipinahintulot kay Satanas na kayo'y subukin. Alam natin nangyari iyan sa buhay ni Job. Amen? Nung lumapit si Satanas sa ating Diyos at hiniling na ni Satanas pahintulutan siyang pakialaman ang buhay ni Job, pinahintulutan ng Diyos. At alam natin, hindi biro po yung mga nangyari sa buhay po ni Job. Di po ba? Kaya sabi niya rin kay Pedro, ang sabi niya ay ganito, ito ang tatandaan mo, hiniling ni Satanas na kayo'y subukin at ipinahintulot sa kanya. Hiniling, nanalangin si Satanas, tinugon. Ang dalangin ni Satanas, pakikialaman ang buhay mo. Pero ang sabi ng Diyos, sabi ng Panginoong Hesus, subalit ipinapanalangin ko. Amen. Sabi ng Panginoong Hesus, subalit ipinapanalangin ko na huwag kang mawalan ng pananampalataya. Purihin po natin ang ating Panginoong Jesucristo. Ipinapanalangin ko na huwag ka mawala ng pananampalataya na tila ba pinapanalangin ng Panginoong Jesucristo nung sandali po na yon, na ang puso po ni Pedro nung sandali po na yan. Amen. Yung puso ni Pedro na yan ay huwag makalimot sa Diyos. Amen. Yung puso ni Pedro nung sandali na yan ay ipinapanalangin ng ating Panginoong Jesucristo, huwag mawalan ng tiwala sa Diyos. Kahit anong pagsubok ang kanyang danasin, ipinapanalangin ng Panginoong Kristo, kapag ang Panginoong Hesus ay nananalangin, hinihiling niya sa kanyang Amang, ipakita pa rin, ipadama pa rin kay Pedro sa gitna ng pagsubok na yan, ang pagmamahal ng Diyos
para hindi mawalan ng pananampalataya si Pedro. Di ba? Ipinapanalangin ka ni Lord. Sinasabi sa atin, Lord, hindi kita iiwan. Amen? Dumanas ka man ng pagsubok na yan, andyan ako. Ako ang nananalangin para sa iyo. Purihin po natin ang ating Panginoong Hesukristo na sa atin sa panahon po nito, mapalad po tayo na kung saan nananatili sa kalinga po ng Diyos. Maraming nalalayo sa kalinga po ng Diyos. Amen? Na minsan nawawala sa pag-iingat ng ating Diyos. May humihingi sa akin ng panalangin, Brad, isama mo ito sa panalangin. O ano yung problema? Nakakulong dito sa Hong Kong. Diba? Nakikita po natin na minsan, kaya nangyayari yan sa buhay natin, kaya dahil nawawala tayo sa kalinga ng Diyos. Amen? Pero habang tayo nasa kalinga po ng Diyos, hindi maaring hindi ka iingatan ng Diyos. Amen. Purihin natin ang Panginoong Hesus. Kasi yan ang kanyang pangako. Sa kalinga ko, tiyak na kayo ay ligtas. Na kahit anumang pagsubok ang dumating sa buhay po natin, hindi hahayaan ng Diyos na mapahamak ka. Hindi niya hahayaan na ang buhay mo'y masadlak sa ikakapahamak po natin. Andiyan pa rin ang kamay niya bilang Diyos, bilang Ama natin, bilang kanyang mga anak, ipinapangako niya, siya ang kukupkop sa atin. Tumayo po tayong lahat. Na mapalad ang tao na hindi nawawalan ng pananampalataya sa Diyos. Mapalad ang tao na ang tanging kayamanan sa buhay niya na kinikilala ay ang Diyos, ang pag-ibig ng Diyos, ang kabutihan ng Diyos, ang magagawa ng Diyos sa buhay po natin. Hallelujah. Yuko natin ang ating ulo, pikit natin ang ating mga mata, at sabihin po natin, Ama naming nasa langit, gawin mong tahanan ang buhay ko. Buksan lang natin ang Diyos ng puso natin lagi, araw-araw, na ang kayamanan meron siya, huwag tayo magkulang. Ang puso ko'y dinudulog sa'yo, nagpapakumbaba, nagsusumamo, maging dapatin mo, na ikaw ay mamasdan, magaliin ka at sa'yo ay pumisan. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan, luglugan ang iyong wagas na pagsinta. Maging luklukan tayo ng pag-ibig ng Diyos. Maging luklukan tayo ng mabuting Diyos. Mapurit pagsamba, magaling ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Ang puso ko'y dinudulog sa'yo, nagpapakumbaba, nagsusumamo, maging dapat
Mapalad ang taong nakakaniig ang Diyos. Mapalad ang tao na ang kanyang puso'y nagiging luklukan ng mabuting Diyos. Hindi ito mawawala ng kayamanan na galing sa Diyos. Hindi ka magkukulang ng kayamanan na galing sa Diyos. Panginoon, dalangin namin, manahan ka sa buhay namin. Maghari ka sa puso po namin. Ikaw ang lumuklok sa trono ng puso namin. At dalangin namin, Panginoong Hesus, ikaw ang mapagmasdan sa bawat isa po sa amin. Mapalad ang taong nakikita na pagmamasdan ang kabutihan ng Diyos. At ang kabutihan ng Diyos na yan ang siyang pumupuno sa kanyang buhay. Dakilang Diyos, anumang karumihan taglay namin, humihiling kami na kami inyong linisin sa pamamagitan ng banal na dugo ng aming Panginoong Jesucristo. At ang aming mithiin, Panginoong Hesus, na makatulad sa iyo, maging katulad ng mga kabutihan, matularan ang kabutihan mong ginagawa. Dalangin namin, Panginoong Hesus, punuin mo kami ng kayamanang iyan. Ang hangarin naming matularan kung paano ka magmahal, umunawa, Panginoong Hesus, punuin mo ang buhay namin ng kayamanang iyan. Upang ang kayamanang iyan, O Diyos, na nagmumula sa iyo, ay patuloy mapagmasdan sa amin. Patuloy, Panginoong Jesucristo, maranasan ng sino paman sa pangitan ng mga anak na hinirang mo, Diyos. Salamat, Panginoong Jesus. Patuloy kaming kasihan ng iyong banal na Espiritu at gabayan, O Diyos, araw-araw upang magawa namin ang nararapat para sa ikaluluwalhati ng iyong pangalan. Salamat, Panginoong Jesus. Biyayaan mo ang aking mga kapatid patuloy na magandang kalusugan, kalakasan na kanilang kailangan araw-araw. Alalahanin mo sila, O Diyos, at ipagkaloob mabubuting bagay araw-araw na kanilang kailangan. Salamat, dakilang Diyos namin nasa langit, sa mga kabutihang ginagawa mo sa amin at patuloy gagawin po sa buhay namin. Sa ngalan ni Jesus, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Taas natin yung mga prayer request po natin. Dakilang Ama naming nasa langit, tanging kayamanan po sa buhay namin ay ang kabutihang meron ka, O Diyos, ang iyong katapatan at ang iyong pagmamahal, Panginoong Hesus. Kaya buong puso kaming nananalig na ang lahat ng aming kahilingan ngayon ay tinataas, hinihiling sa iyo, sa ngalan ng Panginoong Hesus ay ipagkakaloob mo sa amin. Salamat, Ama, dalangin namin kasama ng mga kahilingang ito ang mga tagumpay pa, Panginoon, sa buhay, ang ipagkaloob mo sa amin at sa mga aming mga mahal sa buhay. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Papurihan natin at pasalamatan ang ating Panginoong Jesucristo. Salamat.
sisters, atin dasalin ang Salmo 91. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Siyang naghahangad ng pagkukop ng kataas-taasan at nanatili sa kalingan niyong makapangyarihan. Makapagsasabi sa kanyang Panginoon mong katahanan, Ikaw ang aking Diyos, ang Diyos na tangi kong pinagkakabalaan. Ika'y liligtas niya sa panganib sa umang nabitan, at kahit anumang mabigat na salot, di ka magdaranas. Lulukuban niya sa lilim ng kanyang malabay na pakpak. Sa kalingan niya natitiyak mo na ikaw ay ligtas. Iingatan niya at pagsasagalang pagkat siya'y tapat. Pagsapit ng gabi, di ka matatakot sa anumang bagay. Maging sa gagawin nila ang paglusog pagsapit ng araw. Ni sa ano pa mang darating na salot pagkagat ng dilim, di ka matatakot sa kasamanang araw kung dumating. Kahit na mabuwal sa iyong harapan ng 1,000 tao, sa iyong paligid ang bilang ng patay mag-10,000. Di ka matatakot at natitiyak mo di ka maano. Ika'y nagmamasiga sa panunood iyong mamasdan. Yaong masasama ay makikita mong pinarusahan. Sapagkat si Yahweh ang iyong ginawang tagapagsagalang, at ang pinili mo mag-iingat sa iyo'y kataas-taasan. Di mo aabuting ika'y mapahamak at walang daratan, kahit anong uling mga paghihirap sa iyong tahanan. Susuguin niya ang maraming anghel silang susubaybay. Kahit saan ako ika'y maparoon, tiyak iingatan. Sa kanilang palad itatayo ka silang matataas, nang hindi masaktan ang mga paa mo sa batong matalas. Kahit ang tapakan mo ay mga leon, ahas na mabasit, di ka maano sa mga serpente iyong mababagis. Ang sabi ng Diyos, aking ililigtas ang tapat sa akin, at ingatan ko ang sinuman tao ako'y kilalin. Pag sila'y tumawag, laging handa ako na sila'y pakinggan. Aking sasamahan at kung may hilay sa sakluhan. Aking ililigtas at ang bawat isa ay pararanan. Sila'y bibigyan ko ng gantimpalaan ng mahabang buhay at nakakatiyak na ang hilay kaligtasan. Maaaring ipinig ko ang langit at hindi pumatakamulan. Maaaring mapadala ko ng mga balang upang salatain ang lupain ito. Maaaring palaganapin ko sa aking bayan ng salot. Ngunit sa sandali ng bayan ito na aking pinili ay magpakumbaba, manalangin, hanapin ako at talikdan ako ng kasamahan. Diringgin ko sila, patatawarin ko sila, at ibabalik ko sa kanilang lupain ang katiwasayan at kasaganaan. Ito ang mga salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Amen. God bless us all. See you next Thursday. See you tomorrow. Bye. Sa baba kayo.